Hi po sa inyo, Sir Mac. Ako si Danny ng Bacolod. 32 years old sa ngayon. Isa akong taxi driver. Matagal na ako nagmamaneho ng taxi. Simula pa nung 23 years old pa lang ako. Kaya medyo madami-dami na rin akong creepy at weird experience na na-encounter. Sumulat ako sa inyo para ikwento yung pinaka-memorable sa mga ganitong karanasan ko. Mga bandang 7 PM po nun. Nagmamaneho ako noon sa isang bahagi na hindi maraming bahay. Yung damuhan lang ang nasa magkabilang gilid ng highway. Doon ako nakaramdam ng pagkaihi. Hininto ko ang taxi. Tsaka bumaba ako. Sa gilid ng highway ay may nakita akong kubo. Hula ko ay walang tao. Wala kasing nakasinding ilaw sa loob, kahit gabi na. Napansin ko yon dahil medyo bukas yung bintana nun. Mula naman sa kubo na yon ay may puno ng santol. Siguro mga 7 metro din ang layo. Doon ako pumuesto sa likod ng punong yon. Habang umiihi ay lumilingon-lingon ako ng konti. Napadapo ang tingin ko sa bintana ng kubo. Madilim pa rin sa loob. Walang kahit sinong tao. Pero nararamdaman kong may nakatingin sa akin mula roon. Kaya nang matapos akong umihi ay naudyok akong lumapit. Lumakad ako papunta sa harap ng bintana. Tapos sumilip ako ng konti. Ang kaso dilim lang ang nakikita ko sa loob. Kaya hindi ko na masyadong inabala ang sarili ko. Bumalik na ako sa taxi. Lalarga na sana ako nang mapatingin ako ulit sa kubo. Sir Mac, laking gulat ko nang may matandang babae nang nakadungaw sa bintana. Hindi malinaw ang itsura niya kasi nga madilim doon. Pero sigurado akong matandang babae talaga yon. Aninag ko kasi yung gabalikat at magulo niyang buhok. Kita ko rin yung mga mata niya na medyo nakalubog sa kanyang bungo. Bilog na bilog at nakatitig sa akin. Nagsitayuan ang lahat ng balahibo ko, Sir Mac. Napadiin nga rin ang pagkakasandal ko sa upuan ko. Pati ang kapit ko sa manibela. Nang makita kong kumaway ang matanda, ay doon na ako natauhan. Pinatakbo ko ang taxi. Harurot pa nga yun nung una. Takot na takot akong baka mahabol ako ng matanda sa di malamang dahilan. Yun bang nangyayari sa mga kwento-kwento? Baka multo pala yung lola. Tapos bigla-bigla na lang sumulpot sa backseat ng taxi ko. Napatingin ako sa rearview mirror. Wala namang tao sa backseat. Pinakalma ko ang sarili ko. Nilalamo na kasi ako ng takot. Binaling ko ang tingin sa kalsada. Ganoon pa rin. Damo-damo sa magkabilang gilid. Nagtaka ko. Kasi dapat ay nalagpasan ko na yon. Dapat nakarating na ako sa kabahayan. Hanggang sa muli akong nangilabot. May tinamaan ang headlight ko. Isang puno ng santol. Tapos may kubo sa malapit. Sa bintana ng kubo ay may nakadungaw. Yung mismong matandang babae sa kubo na dapat ay nalayuan ko na. Lalo kong diniin ang tapak sa gas. Binilisan ko ang takbo. Lagot ako pag nahuli ako. Kasi lagpas-lagpasan na ako sa speed limit. Pero ayoko ring masundan ng kung anong elemento. Kailangan kong makaalis sa lugar na yon. Ang kaso, hindi nagtagal ay nadaanan ko ulit ang kubo. Ganoon pa rin po. May nakatayong puno ng santol sa malapit. Sa bintana ng kubo ay nakadungaw yung matanda. Parehong matanda sa unang 2 kubo na nadaanan ko. Hindi ko talaga alam kung paanong nagpapabalik-balik ako sa dinadaanan ko. Tuloy-tuloy lang ako sa pagpapatakbo ng taxi. Nilagpasan ko lang ulit yung kubo. Nagsimula na akong manalangin.
Hanggang sa naisip kong huminto muna. Puro damuhan lang ang nakikita ko sa gilid ng kalsada sa bahaging yun. Binaliktad ko ang damit ko. Sabi kasi sa mga kwentong bayan, yun daw ang gawin kapag pinaglalaroan ka ng mga maligno. Kaya ginawa ko. Pagkatapos, pinatakbo ko na ulit ang taxi. Ang problema, hindi po yun tumalab. Sa muli ay nailawan na naman ng headlight yung kubo na may malapit na puno ng santol. Nandun pa rin yung matanda sa may bintana. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko. Huminto ako sa mismong harap ng kubong yon. Tiningnan ko ang matanda. Nakatitig lang din siya pabalik. Ilang sandali pa ay kumaway na siya sa akin. Pinapalapit niya ako. Kaso ayoko. Hindi ko kasi alam kung anong pwede niyang gawin sa akin. Ang ginawa ko, sumandan na lang ako sa upuan ko at pumikit. Nanalangin ako. Ilang ikot ng ama namin, Aba Ginoong Maria, Gloria tapos personal kong dasal. Paulit-ulit sa loob ng ilang minuto. Yun nga lang ay hindi talaga nawala ang takot ko, Sir Mac. Kaya naman naisip ko nang dumilat. Dahan-dahan. Tapos tumingin ako sa kubo. Wala na doon yung matandang babae. Otomatiko akong napatingin sa rearview mirror. Wala rin siya doon. Naisip ko na baka pagkakataon ko na yung makawala. Kaya agad kong pina-U-turn ng taxi ko. Imbes na diretso ay tumawid ako sa kabilang lane. Sa isip ko isa ibang ruta na lang ako dadaan. Umubra naman. Kasi hindi na ako nagpabalik-balik sa bahaging yon ng lugar. Nakalusot na ako at nakalayo. Kaso nga lang parang nakulong naman doon ang utak ko. Hindi yon mawala sa isip ko. Kahit noong nakagarahe na ako. Nang sumunod na araw, namasada ulit ako. Ayoko na sanang dumaan ulit sa bahaging may kubo. Kaso may pasahero ako na talagang kailangang doon dumaan. Hindi nagtagal ay may nakita na akong puno ng santol. Pero walang kubo sa malapit. Napansin yata ako nung pasahero kong babae. Tinanong niya ako kung anong tinitingnan ko. Sabi ko naman, sa pagkakaalam ko ay may kubo dapat doon. Tinanong ko siya kung bakit wala na. Sagot naman ng babae, nasira na raw yung kubo. Namatay na raw kasi yung may-ari, mga 1 taon na halos. Wala nang nangangalaga sa bahay, kaya ginupok na lang ng panahon. Tumango na lang ako ng tahimik. Pero sa loob-loob ko ay dinadasal kong sana matahimik na ng tuluyan yung lola. Sana hindi na siya ulit magpakita sa akin.